Hello, good evening po, Papa Joe. Kamusta? Okay lang po. Eliza. Yes. Ganda ng pangalan mo, ha? Thank you po. Joke lang. Ayan. Eliza, ilan taon ka na? 28 po. 28. Opo. May nag-text dito. Po. May nag-text. Ano po? Gwapo ko daw. Ay, niwala ka? Opo. Hindi, wala nag-text niya. Joke lang kita. Hindi, gwapo po talaga kayo. Gusto ko lang gumanda pakiramdam ako. Ano na? Yung ice niyo po. Oo naman. Piola Pascual to. Ako nga, idol ko sarili ko eh. Pag nag-pirma ako ng slam book, who's your idol? Myself. Anong ginagawa sa buhay ni Eliza? Bali, ano po, sa ngayon po kasi, nag-a-apply po ako papunta ng Qatar. Qatar? Gagawin mo doon? Mag-work po. Anong trabaho gusto mong gawin doon? Receptionist po. Receptionist? Apo. Wow. Yung mga di mong sasagot ng phone, ano? Tapos, mag-entertain ng mga guests, papunta sa lobby, ganon. Hindi po sa resto po kasi na-apply ako. Sa resto. Sige. Alright, anyway, meron kang love problem. Meron po. Dali, kwentuhan mo ko. Kasi meron po akong naging boyfriend. Bali, ito pong boyfriend ko na to is, nakilala ko when I was work in Korea. When you were working... Gulo mo. Then, naging kami po for 1.5 years Korea. Then, after nun... Pinoy ba ito, Pinoy? Apo, Pilipino po. Pinoy. Dali, Apo, taga Batangas po siya dito. Ngayon po, natapos na po yung contract niya. Natapos na po yung contract niya sa Korea. So, kinailangan niya pong bumalik dito sa Pinas. Naiwan ka doon? Opo, since na hindi pa po tapos yung contract ko na iwan po ako sa Korea. So, kinakabahan ako kapag Huwag kang kabahan, hindi kita inaano. Saka giniginawa ko kasi dito po ako sa terrace namin lumabas ako. Kaya ba may terrace sila? Hindi po. Then, ano po, nawawala ako sa kabahan. Then, nawalan po kami ng communication. Kasi parang, ano po, nung wala pong plan, nung pagbalik niya dito sa Pinas, wala pong naging plan kung ano yung magiging setup namin after na bumalik siya dito sa Pinas. Siguro hindi naman kailangan pag-usapan yun, di ba? Kasi given naman na pag-uwi ng Pilipinas, since nagmamahalan kayo, sa palagay ninyo, mag-uusap kayo over the phone. Hindi kailangan pag-usapan yun eh. Given dapat yun. Hindi po kasi parang wala po kasing naging plano. Basta, pag ano niya po, pag sabi niya, pauwi na ako ng Pilipinas. Parang wala siyang plano na, ganito yung maging natin, pag uwi natin, tayo, para kahit paano may communication, gano'n. Basta parang, uwi na ako, gano'n lang yung kinaramdam niya sa akin, babalik na ako ng Pinas, parang gano'n. Ang dating sa'yo, parang hindi mo na siya nalungkot na iiwanan ka niya doon. Parang gano'n po. Parang wala na po sa kanya. Then, parang, hindi na po ako umasa doon sa, kasi nga, parang wala naman sigurong patutungan yung relasyon na yun kasi nga, yun nga, ganun nga po yung naging setup. Tapos, bumalik po ako dito sa Pilipinas, hindi ko na po inasahan na magkikita pa kami. Then, bumalik na po ako dito sa Pilipinas. Teka lang, ibig sabihin nung umuwi ka ng Pilipinas, naputol ang communication ninyo. Apo. Ganon. Apo. Kaya nakatagal ba naging kayo sa Korea? 1.5 years po. Tapos pag uwi ng Pilipinas, stop talaga yung communication? Opo, wala nga pong naging setup. Although na mag-ano kami sa Yahoo, kaya lang di naman siya nag-online. Parang nawalan na nga po ng kahit number wala. Wala. Then, hindi siya nag-attempt na tawagan ka, gano'n? Opo, wala po. May duda ako, may pamilya dito? Hindi po, wala po. Hindi po naging seryoso naman po yung relasyon namin sa Korea. Parang, kasi minsan po may sariling mundo lang po talaga siya. Para mong tinawag na baliw, Hindi naman po. Then, napagbalik ko po dito, nakachis niya po yung friend ko. Doon niya po nalaman sa friend ko na nandito na po ako sa Pilipinas. Ayan na, tapos? Doon niya lang po nalaman. Then, hiningi niya po yung number ko dito po sa Pinas. Tapos, doon, tinext niya ako. Nagkaroon na naman po kami ng communication. Hanggang sa naging continue na naman po yung relasyon namin. Yun, naging kami po ulit. Parang nabuhayan po yung relasyon namin.
Ano naging paliwanag niya? Bakit kanya pinabayaan ng ilang buwan? Yung parang sinabi niya lang po, naging busy lang po siya dito sa Pinas kasi mahirap daw po yung buhay dito sa Pinas. Parang isang tabi niya lang po muna yung relasyon namin, parang gano'n. Sige, kamusta na kayo ngayon? Magkausap tayo ngayong gabi. Hindi po, kasi ito po yung pinaka-problem. Parang, yung po naging kami, but parang, yung minsan lang siya magparamdam siguro text, 3 times a week, parang gano'n lang. Yung parang hindi ko na naman po nararamdaman. Although sinasabi niya po na sobrang seryoso siya, marami siyang plano, gano'n. Ano na yung pinaka-problem? Ngayon po, nag-apply po uli siya, then paalis na po siya next month, pabalik uli ng Korea. Paalis ka rin naman, puntang Qatar Then, hindi po kasi parang ang setup na naman po, yung parang wala na naman po siyang plano. Question, are you still happy? Hindi po. Hindi na po Makipag-iwalay. nagiging happy. Parang, although namahal ko po siya, pero parang na-hurt po kasi parang wala siyang kaplano-plano. Ito, alis na naman ako ganito yung... Dapat man lang po, di ba? Ganito yung setup natin para may communication tayo sa Yahoo, ganun. At tapos, parang wala po siyang, wala po siyang plano about sa relasyon namin. Kumbaga, parang you don't matter to him. Opo, parang nasasaktan to kasi parang... Kung hindi ka na masaya, makipag-iwalay relasyon na. to? Makipag-iwalay ka na. Patong pilitin kung hindi ka nag-work di ba? Bakit mo kailangan ipilit kung hindi nga talaga nagtutugma yung Kasi pagkatao sinasabi niya ninyo? po sa akin na bakit daw po kasi ako nag-iisip ng yung parang pupunta daw po siya sa Korea for work, hindi para sa ibang relasyon. Basta po antayin ko lang daw siya. Pero wala naman po siyang plano na yung for communication namin, kung anong gagawin ko, kung paano kami magkakaroon ng communication. Wala po siya na-open na gano'n. Teka lang, nalulunod ako. Tuloy-tuloy ka. Kasi nakabahan ako mapadyak ko. Teka lang. Ito, naisip ko lang ito ngayon. Baka naman kaya hindi makapagsalita yung boyfriend mo kasi tuloy-tuloy ka, daldal mo. Hindi kasi mapadyak pag napapastop ako, nakawala ako Kaya tuloy-tuloy ko na yung kwento. Okay na. Ako naman, ha? Ang ganito, unang-una, wala namang kwenta kahit na gaano mo kamahal yung lalaki, at kahit ano pa ang sabihin niya, kahit sabihin niya sa'yo love ka niya, kung di mo nararamdaman, it doesn't make any sense. Alright? Walang kwenta yun. You have to feel na mahal ka niya. When you love someone, there's the fear of losing that person. Nararamdaman mo bang takot siyang mawala ka sa kanya? Slight po. Oh, pati slight lang, hindi ka sure. Ay, ibig sabihin nun, hindi ka nga sure kung mahal ka niya o hindi. Kailangan minsan hindi kailangan sabihin ng partner mo yan, ipaparamdam dapat yan. Ang tanong dito, baka may nakaparamdam, di mo naman nakikita. Kasi po malayo siya eh. Asan ba siya ngayon? Sa Batangas po. Sa Batangas. Only communication lang po, text, tawag, gano'n. Parang nasa Korea din. Buti pa sa Korea, magkalapit kayo. Diba? Yun nga po yun nga po ang iniisip ko. Kasi dito na nga po kami pala sa Pilipinas. Diba? Yun po natatanggap ko na, kahit paano lang distance, kailangan mo. What if nasa Korea pa, lalo na kaming mawawalan ng communication. Tapos parang wala pa siyang plan for do you really think na yung relasyon na meron kayo still working? Or maybe mag-work pa ba yan? If the answer is yes, hindi mo kailangan sagutin sa akin, okay lang. I-assess mo. Feeling ko po no na hindi. Kung no dati, di ibig sabihin, that's an equivalent of wasting your time. So, tama po ba, Papa Jack, na before siya umalis, makapag-break na po ako kahit wala naman pong yung valid reason para makapag-break. Ate, may valid reason ka. You don't feel important at all. That's a very valid reason. So, tama po ba yung decision ko na makipag-break na lang po? Yeah, go ahead. Gawin mo na ngayon. Opo. Ano pangalan niya? Orlan po. Ha? Orlan. Opo. Kung nakaantabay si Orlan, na anong gusto mo sabihin sa kanya? Gusto ko lang po sabihin sa kanya na mahal kita. Sobrang mahal kita, kaya lang siguro talagang hindi tayo. Dati inisip ko na kahit anong mangyari, kahit na nagkahiwalay tayo, nagtatagpo ulit tayo dito sa Manila, sa Pinas,
Tapos nagkaroon tayo ng communication. Iniisip ko na siguro tayo na kasi kahit nawala tayo ng communication ng mahabang panahon, nagkaroon pa rin. Pero siguro this time, hindi na siguro kasi parang hindi ko maramdaman na may plan. Siguro talagang focus ka sa family mo, priority mo yung family mo kaysa sa akin. Kaya siguro hindi ka nagpa-plan para sa communication natin. Sobrang mahal kita. Sabi ko nga, ayoko na magpalit pa ng boyfriend. Gusto ko ikaw na yung last. Pero, kailangan nating maghiwalay. Kasi mahirap naman ipilit pa yung nararamdaman natin. Yung nararamdaman ko, lalo na kung bandang huli, alam ko naman ako rin naman yung magsasacrifice. Siguro, focus ko na lang sa pag-work mo. And ako din. Yun lang po, Papa Jack. Alright, Liza, I want you to understand na yung pagkakaroon ng pakikipaghiwalay sa isang karelasyon ay hindi yan usapin na ayaw mo na kasi magpalit ng boyfriend, so gusto mo siyang i-keep. Hindi ganun yun eh. Di ba? Hindi dahil in-maintain mo yung ideal sa'yo na dapat isang boyfriend lang ako. Dapat, di ba? Hindi ako palit ng palit sa pagkatsagaan ko tong relasyon na to. Pag di ka na masaya, learn, di ba, to free yourself. And you're no longer happy. Given naman yan, the way you, di ba, you've laid down your story ngayong gabi, given naman hindi ka na masaya. You don't feel needed. Wala siya sa tabi mo. Di ba? And kung tama yung kwento mo, kung accurate man yan, parang dating sa akin, hindi natin alam kung siya ba nararamdaman kaya nararamdaman mo ngayon? Di ba? Iniisip kaya niya kasi kaya ka ganyan, nag-iisip ka ng future eh. Di ba? Kaya ganyan kasi iniisip mo yung in the long run ninyong dalawa. Di ba? Gusto mong malaman kung ano yung meron after the stage, di ba? After the stage, anong kasunod? Yun ang gusto mo, di ba? Opo, yung parang plan for the future. Oo, yun ang wala siya sa'yo. Anyway, ganito. Hindi ko sinasabi na hindi kayo bagay. That's not my point. What I'm saying is, siguro sa estado ng buhay nyo ngayon, sa stage ng buhay nyo, hindi yung kayong dalawang priority. Siguro you've got something else to do in life. Kasi naniniwala ko na, diba, love, diba, ang pagmamahal is never wrong timing. Never wrong timing ang pagmamahal. Lagi yan timing. Diba? Pero if you choose, diba, na piliin yung ibang bahagi ng buhay mo para i-prioritize, then go ahead. Huwag mong isabay kung hindi kaya. Naniniwala ako, Eliza, kaya mo to, pero siya hindi niya kaya. We cannot force the guy kung ganda lang yung kaya niya. Pag sinabi niya sa'yo, mahal na mahal ka niya, at ito lang kaya niya pakita, hindi mo siya pwedeng percent. Hindi, give me more, ito lang kaya niya eh. Doon sa kanya, ibigay sa'yo, hindi ka masaya, you have to let go. You have to free yourself. Alright? So, yun po, makipag-break na po ako before siyang umalis. Gawin mo na ngayong gabi. I-concretize kung meron mang ganyan word. I-concretize natin yung pakikipaghiwalay mo. Say sorry, say thank you, say goodbye. Marami nagte-text dito. Sabi dito, maybe stop na lang niya. Been there, pinakatama. Yung ginawa ko, tapusin na kaya sa hayaan na binabaliwala ako. Sabi ni Arabels. Sabi, decisions are the hardest moves to make, especially when it's a choice between where you should be and where you want to be. Oh, galing mo na. Dumugo yung mata sa English to. Anong pangalan niya ulit? Orlan po. Orlan ano? Cuenca po. Cuenca. Alright. Taga saan siya sa Batangas? Sa Lipa po. Sa Lipa. Alright. I want you to say sorry sa lahat ng mga bagay na nagawa mo sa kanya. Alright? Kung meron kang pagkukulang, everything na pwedeng hingi ng tawad, I want you to say thank you as well. Sa malalaking bagay na ginawa niya at natulog niya sa'yo, and then say goodbye, right? Alright, ang tawagan niyo? Ang corny, Papa Jack. It's okay. Ano? Corny. Ano? Ano po? Mami po, tsaka daddy. Yung corny. O, sige, daddy, for the last time. Daddy Orlan?
Yung name na lang po, Orland. Say sorry, say thank you, say goodbye. Thank you kasi pinaramdam mo sa akin kahit pa paano na mahalaga ako sa'yo when we are in Korea. Naging concern ka sa akin nung time na nangyari sa akin na hindi maganda doon. Naramdaman ko naman yun eh. And thank you kasi tinuruan mo akong magseryoso at maging isang mabuting part ng family kasi nakita ko sa'yo yun at tinularan kita dahil doon. And siguro Sumisingi? siguro goodbye. Sino yun? Hindi pa makinig. And siguro goodbye na lang kasi it's not worth it na siguro kung pagpapatuloy pa natin, mahihirapan lang ako. Although na siguro hindi ka masyadong mahihirapan kasi magiging busy ka rin. Siguro ako yung pinaka-affected kung pagpapatuloy pa natin. And yun. Yun lang papayak. Ingat ka na lang dun sa work mo. And pagpatuloy mo na lang yung pag-prioritize sa family mo. Kasi alam ko naman na may mga goal ka sa family mo na gusto mong gawin. Good for him. Alam ko na hindi ako part nun. Hindi pa ako yung part nun ng goal mo. Yan. Goodbye. Eliza, Apo. I don't want you to think na you are just a goal sa buhay ng kahit sinong tao because you will never be a goal. Alright? Apo. Pag nagmamahal ka, ayaw maging goal ka. Di ba? Apo. Kasi ang goal, mga kaibigan, pag goal ang tingin sa'yo ng tao, pag na-achieve ka na, that person would want something else again. Something new. Kasi goal yan eh. Diba? Nag-improve yan. Pag na-reach mo yung goal mo, iba na naman goal mo. So pag gusto mo maging goal ka, mapalitan ka niyan. You're not a goal, alright? You should be a partner. Okay? Anyway, ganito. How do you feel right now? Medyo okay na po ako kasi pinag-iisipan ko naman to every night and pinag-pray ko po kung ano yung tamang desisyon na gagawin ko kung makikipag-break na po talaga ako o ipagpapatuloy ko pa yung relasyon ko sa kanya. And na pag-isipan ko na rin po naman na makipaghiwalay na before siyang umalis. Although na mahal ko pa siya. Eliza, Po. salamat sa pagtawag. Pasensya ka na, wala akong gana masabi because I think you don't have any problem. Opo, Diba? thank you po, Papa. Kasi sabi mo Humihilang sa... po ako. sabi mo kasi buo na decision mo eh. So, siguro you just need the avenue, yung TLC programa natin, to voice out kung ano man gusto mo sabihin, ano nagawa na natin. You don't have any problem. The next time you love again, di ba, kung paano mo minahal si Orland, tama? Opo. Di ba? Ganun ka rin magmahal or maybe better. Alright? Because when you love someone, you are expected to do only one thing. To give your best. Right? Opo, thank you po, Papa. Salamat sa pagtawag. Opo, thank you po. Mga kaibigan, si Eliza ng Taguig. Nakakalungkot, no? Sa Korea, nung magkasama sila, may panahon sa bawat isa. Kung kailan umuwi ng Pilipinas, siya ka naman sila din nakikita. Sus, karamba. Tawagan niyo ako to the over 8326171. Happy birthday!